Minsan sa buhay natin ay may taong dadaan na akala natin ay isang biyaya. Akala din natin ay siya na ang panghabang buhay nating makakasama at mamahalin. Subalit isang araw ay bubulaga na lang sa atin na ang taong iyon pala ang labis na magdudulot sa atin ng isang karanasan na hindi natin malilimutan. Ako nga pala si Donna, 23 years old. Kagagraduate ko lang ng college at ngayon nga ay nagtatrabaho na ako bilang teller sa bangko. Bago ang environment kaya nangangapa pa ako, pero kaya ko naman. Pero hindi tungkol sa trabaho ang ikukwento ko sa inyo, kundi tungkol sa first love ko. First love na akala ko minahal ako. Sa tuwing maiisip ko siya, masakit pa rin. Kung sa bagay, kailan ko lang kasi nalaman na hindi niya ako mahal. Na hindi niya ako totoong mahal. It happened 6 months ago. Bago-bago pa lang ako niyon sa bangko kung saan ako unang nagtrabaho. Isang linggo matapos kong ma-assign ay dumating ang manager namin. Bago lang din siya. Nag-resign na kasi yung manager na naabutan ko. Siya si Prince, ang bago naming manager. At bagong heartthrob din sa bangko. Iba ang dating niya. Hindi common, hindi simple. Mayroon siyang kakaibang aura na parang nagsasabing hindi siya basta-basta. 35 years old na si Prince. Nakakahiyang hindi galangin dahil sa age gap namin. 12 years ba naman? Mabait si Prince kahit pa nga mukhang mas mataas siya sa aming lahat. Approachable at friendly siya. Siya ang madalas na topic ng mga kasamahan kong babae sa trabaho. Actually, kahit ang mga lalaki ay pinag-uusapan siya dahil sa mga mamahaling niyang gamit. Ang angas ng BMW ni Sir Prince. Sabay ng isang kasamahan kong lalaki habang nanananghalian kami. Bilib na bilib ang mga ito kay Prince. Aaminin ko rin naman na humahanga ako sa kanya. Bakit naman hindi? Pwede siyang itapat sa mga heartthrob ng show business. Feeling ko nga ay may kaunting hawig siya kay Papa P. Ganoon siya kagwapo. Kahit yata makuha ako sa kabibilang ng pera rito sa bangko, hindi ako makakabili ng ganoon. Sabi pa ng isa kong kasamahan. Anak mayaman siguro si Sir. Bulong sa akin ang katabi kong si Margie. Si Margie ang una ko naging close sa bangko. Pareho kaming baguhan. Sabay kaming nag-training. Okay naman si Margie. Palagi niya nga akong sinasama sa kung saan-saan. Hindi ko na rin kasi madalas makasama ang mga kaibigan ko noong college dahil may kanya-kanya na rin silang pinagkakaabalahan. Siguro nga. Sabi ko naman sabay subo ng pagkain. Pagkatapos ng break time ay bumalik din agad kami sa bangko. Nakasalubong ko pa si Sir Prince nang pumasok ako sa opisina para iwan ang gamit ko. Otomatiko niya akong nginitian, kaya nahihiyaman ay gumiti na rin ako. Hindi ko rin alam kung saan nanggagaling ang kaba ko sa tuwing nariyan siya. Pero mula sa simpleng ngiti ay doon na nagsimula ang closeness namin ni Sir. Kumain na kayo? Tanong pa niya sa akin. Opo, Sir. Nahihiya ko namang tugon. Good, ako naman ang mag-break time. Sabi ni Sir Prince saka tinapik ang balikat ko. Tapik lang iyon pero grabe ang kabog ng dibdib ko. Ngayon ko lang nalaman na nakakakilig pala ang tapik. Nang mga sumunod na linggo ay mas naging komportable na ako sa kanya. Madalas na kasi niya akong biruin. Huwag niyong asarin si Donna, baka umiyak yan. Sabi pa ni Sir Prince sa mga kasamahan ko habang kumakain kami ng tanghalian. Oo. Sumasabay na siya sa amin at kadalasan, kung hindi kami magkatabi, ay magkatapat kami sa mesa. Ano bang masama sa NBSB? Tanong ko sa mga kasamahan ko. Kanina pa kasi nila akong inaasar dahil nga no boyfriend since birth ako. Walang masama, sabi ni Sir Prince, ngunit nakangisi naman siya. Kapag ako nagka-boyfriend, huyo kayo sa aking lahat. Inis na sabi ko sa kanilang lahat. Si Sir Prince ay tumawa lang at parang wala talagang bilib sa akin. Hindi naman ako pangit. Hindi lang ako ligawin. Intimidating daw ako.
Iyon ang madalas kong marinig na komento ng mga lalaki sa akin kahit noong nag-aaral pa ako. Feeling ko naman ay hindi ako intimidating. Mabait at friendly nga ako. But it takes time for me to be comfortable with someone. Kahit sa mga kaibigan ko, matagal din bago ko na-i-open ang sarili ko sa kanila. May adjustment period bago ko maipakita ang totoong ako kumbaga. Bakit kasi hindi ka nakikipag-date? Tanong sa akin ni Sir Prince noong pabalik na kami sa bangko. Walang manliligaw, sir. Sagot ko. Nasa likod kami at nauuna nang maglakad ang mga kasamahan namin. Sa ganda mong yan? Parang gulat pang tanong niya sa akin. Ito na naman ang kabog ng dibdib ko. Alam kong mali ang mag-presume. Hindi naman dahil nagagandahan siya sa akin ay gusto na niya ako, hindi ba? Alam kong maganda ako. Pabirong sabi ko na lang para pagtakpan ng kilig. Kaso nga lang po ay hindi ako ligawin. Mukha ka kasing nangangagat, Donna. Pangiinis na naman niya sa akin. Hinampas ko siya sa braso. Hindi ko lang iyon napigilan. Minsan ay nakakalimutan kong manager ko siya dahil sa pangiinis niya sa akin. Grabe ka sa akin, sir, ha? Tumawa si Sir Prince. Mukha kang masungid. Sabi ba niya sa akin maya-maya? Hindi naman, di ba? Oo, kapag nakilala ka na, hindi naman pala. Tahimik ka kasi at parang ayaw makipag-usap sa tao. Kaya ang first impression ko sa'yo ay suplada ka. Mabuti na lang at mali ang first impression ko sa'yo. Don't judge a book by its cover kasi, sir. Napapangiting sabi ko sa kanya. Tumango naman si Sir Prince. You're right. Nagulat ako na akbayan niya ako. Nagtatakang tiningnan ko si Sir Prince. Libre mo naman ako milk tea, Donna. Sabi niya sa akin saka nag-beautiful eyes. Inis na itinulak ko siya. So, inuuto mo lang pala ako para sa milk tea. Tawa ng tawa ang magaling kong manager. Hindi kita inuuto ah. Nagsasabi ako ng totoo. Milk tea mamaya pag out natin. Alam mo, mukha ka lang mayaman pero kuripot ka. Sabi ko sa kanya sabay iling. Malayo pang sahod eh. Sabi ni Sir Prince at muli akong inakbayan. Mamaya Oo na. Lumayo ka sa akin. Kunwari naaalibadbaran ako sa kanya pero sa totoo lang, gusto ko ang pakiramdam ng braso niya sa balikat ko. Gusto ko na malapit sa ilong ko ang mabango niyang katawan. Iyon si Prince eh. Hindi lang mukhang mabango, totoong mabango talaga. Nakakahiya nga at baka amoy araw na ako dahil naglalakad kami sa katirikan ng araw. Akala ko rin ay nakalimutan na niya ang panilibre ko ng milk tea dahil sobrang busy sa bangko ng araw na iyon. Pero nang mag-uwian na ay nalapitan niya ako sabay sabing, Tara! Maghintay ka, sir. Sabi ko naman sa kanya bago kinuha ang mga gamit ko sa opisina. Ngunit nang babayaran ko na ang in-order namin, ay inunahan naman niya ako sa pagbabayad. Akala ko ba treat ko, sir? Nagtatakang tanong ko. Next time mo na lang ako i-treat. Baka sabihin mo naman cheap ako. Nakangiting sabi niya sa akin. Binibiro lang naman kita kanina. Mabilis ka palang maniwala. Inirapan ko muna siya bago ako nagpasalamat. Gusto ko rin namang makasama pa siya kaya wala akong reklamo. Binagalan ko pa nga ang pag-inom ng milk tea para lang mas mahaba pa ang oras na kasama ko siya. Hindi lang friendly si Sir Prince, masarap pa siyang kausap. Hindi ako nabobore kahit ano-ano lang ang pinag-uusapan namin. O baka ganito lang ako dahil gusto ko siya. Kahit anong sabihin niya ay interesante pa rin sa akin. Oo, inaamin ko na. Gusto ko na siya. Hindi naman kasi iyon mahirap gawin. Bukod sa itsura niya, ay maganda rin ang kanyang personalidad. Ang katulad ni Sir Prince, ang mga lalaking hindi ako mapapahiyang ipakilala kay Mama. Mahigpit si Mama sa akin pagdating sa pagnonobyo. Single mom kasi siya. Hindi ko nakilala ang tatay ko. Ang alam ko lang ay hindi niya pinanagutan si Mama noon. Mag-isa lang si Mama habang pinalalaki ako. Alam ko ang naging sakripisyo niya kaya naiintindihan ko ang pagiging protective niya sa akin. Ayokong matulad ka sa akin, Donna.
Yan ang palaging sinasabi sa akin ni Mama. Sa totoo lang, hindi ako takot na maging katulad ni Mama. My mother is the strongest and bravest woman for me. Ang maging kasing tapang niya ang isa sa mga bagay na gusto kong matutunan. Ang pagiging malas naman sa lalaki? Siguro naman ay hindi yun namamana. I think sadya lang may mga tao na dumaraan sa buhay natin at may mga maling desisyon tayo na habang buhay nating ituturing na pagkakamali. Ang sabi mo ay ang mama mo lang ang kasama mo sa bahay. Tanong sa akin ni Sir Prince. Oo, sagot ko kasabay ng pagtango. Hindi lang sa bahay kundi sa buhay. It has always been the two of us. Namulat akong si mama lang ang kasama. Hindi ko na nakilala ang tatay ko. Si mama naman ay hindi close sa pamilya niya, so hindi rin ako close sa mga lolo't lola ko. Paminsan-minsan ay nakikita ko ang mga pinsan, tiyuhin at tiyahin ko pero bihira lang. Hindi ba yun malungkot? Curious na tanong sa akin ni Sir Prince. Hindi. Mabilis kong sagot. Masaya na ako basta nariyan si mama. Sanay akong kaming dalawa lang ang magkasama sa lahat ng okasyon. Pasko, bagong taon, birthdays namin, kami lang laging dalawa. Tumango-tango si Sir Prince at saka ngumiti. I guess you have a wonderful mom. She raised you well. Sumang-ayon ako. Dahil totoo naman iyon. Hindi lang wonderful, napakaganda pa niya. Pagmamalaki ko. Totoo din naman iyon. Maganda talaga ang mama ko. Palaging ang sikat iyon sa school ko noong nag-aaral pa ako. Para raw kasing kapatid ko lang si mama. Kanino ka pa ba magmamana, di ba? Ani Sir Prince. Tama. Nakangiti ko namang tugon. Pagdating ko sa bahay ay agad kong ikinuwento kay mama ang tungkol sa manager ko. Ganoon naman kaming mag-ina. Best buddy at nag-share palagi ng nangyayari sa araw-araw ng buhay namin. I actually consider her as my best friend. Cool mommy kasi siya. Mukhang gustong-gusto mo nga ang manager mong iyan, Donna ha? Nakangiting sabi ni mama habang nagtatanggal ng sapatos at nagpalit ng tsinelas na pambahay. Nauna pa ako sa kanyang umuwi. Nagtatrabaho rin si mama. Supervisor siya sa department store ng isang sikat na mall. Ako na rin ang naghanda ng hapunan namin kanina para pagdating ni mama ay kakain na lang kami. Hindi pa ako nakakapasok ng bahay ay ikinukwento mo na kasi siya. Natatawang sabi pa ni mama bago ako sinamahan sa hapagkainan. Pasensya ka na anak, ang traffic, ikaw po tuloy ang nagluto ng hapunan. Bukas, bago ako umalis ay magluluto na ako para iinit mo na lang sa gabi. Mama, marunong naman ako magluto no? Hindi nga lang kasing sarap ng luto mo. Natatawang sabi ko. Hindi naman yun ang point ko, Donna. Pagod ka rin galing sa trabaho, kaya dapat ay magpahinga ka na lang pag-uwi mo. Huwag mo akong isipin, ma. Strong independent woman ata to. Manang-mana sa'yo. Natawa si mama at sabay na kaming kumain. Masaya talaga ako na parang best friend ko si mama. Hindi ako natatakot na magkwento sa kanya kasi alam kong hindi niya ako i-judge. Si mama ang kakampi ko. Tama man ako umali, alam ko na ang side ko ang pipiliin niya. Kailan mo naman ipapakilala sa akin ang manager na iyan, anak? Mama, hindi ko naman iyon manliligaw. Ako ang may gusto sa kanya. Paano ko siya ipapakilala sa'yo? Natatawa namang tanong ko. Basta, Donna, dahan-dahan lang sa pagkakagusto sa isang tao, okay? Wala naman akong problema sa kung sino man ang mamahalin, anak. Paalala niya sa akin. Opo, ma. Sagot ko naman. Alam ko na kung saan papunta iyon. Magkakaroon na naman ng mini sermon tungkol sa mga lalaki at kung gaano kawalang hiya ang mga ito. Hindi ko nilalahat, okay? May mga lalaki pa namang matino. Kabig din naman ni mama. Ganoon pa man, ayoko masaktan ka. Alam ko po, ma. Hindi ko po nakakalimutan. Buti naman, anak. Minsan kasi, akala mo alam mo na. Akala mo ay matanda ka na at matalino ka. Pero kapag na-inlove ka, ay marirealize mo na may kaingotan ka rin pala.
Nagkatawanan kami dahil sa sinabi ni Mama. Akala ko talaga noon ay matalino ako. Valedictorian pa ako nung high school. Cum laude pa ako nung college. Ang taas ng expectation sa akin ng mga magulang ko. Tapos anong nangyari? Nabuntis ako ng tatay mo at saka tinakbuhan. Ang bobo ko sa pag-ibig, di ba anak? Pinagtatawanan na lang namin iyon ngayon ni Mama. Ngunit marahil ay durog na durog noon ang puso niya. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit na maiwan ang taong akala mo ay kakampi mo, na ang akala mo ay mahal ka at hindi ka pababayaan. Mabuti na rin talaga na hindi ko makilala ang tatay ko dahil hindi ko alam kung anong masasakit na salita na lalabas sa bunganga ko kapag nagkaharap kami. I hate him. I hate him so much. Dahil sa tatay ko, napagtanto kong pwede pala akong magalit ng abot langit sa isang taong hindi ko pa nakikita kahit kailan. Ayaw mo na bang magmahal ulit, Ma? Bigla ay naisip kong itanong kay Mama. Hindi ko naman kasi siya pinipigilang magmahal. Babae rin ako. Alam kong nangangarap din si Mama na may makakatuwang sa buhay. Gets ko na mahal niya ako at ako lang ang focus niya mula noong ipanganak ako. Pero tumatanda na rin ako. Marunong na nga akong magkagusto sa isang lalaki. Balang araw, mag-aasawa rin ako. May iwan ko siyang mag-isa at sa totoo lang ay ayokong isipin iyon. Ngunit hindi ko rin masasabi kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Gusto kong ma-in-love ulit si Mama. Gusto ko yung may makakasama siya sa pagtanda. Sobrang dami niyang maniligaw kahit noong bata pa ako, pero wala siyang in-entertain. Hindi raw ang love life ang priority niya kundi ako. Ma, ang sabi mo dati, ayaw mong magka-boyfriend kasi ang focus mo ay ako at ang makatapos ako ng pag-aaral. Sabi ko pa kay Mama. Nakatapos na ako, Ma. May trabaho na rin ako. What's holding you back? Hindi hinahanap ang pag-ibig, kusa iyang dumadating. Sagot naman ni Mama. Sa dami ng dumating, wala ka pong napili? Umiling si Mama. Kapag naranasan mo ng masaktan, mas magiging choosy ka sa mga susunod na darating sa buhay mo. Isa pa, okay naman ako na tayo lang dalawa. Paano kapag nag-asawa na ako? Tanong ko kay Mama. Parang nalungkot si Mama sa sinabi ko. Bakit? Mag-aasawa ka na ba agad? Hindi pa naman, pero paano nga? What if ilang years from now ay mag-asawa na ako? Masaya naman ako mag-isa. Busy rin ako sa trabaho. Dadalawin na lang kita kapag namimiss kita. Expect mo nga lang na araw-araw kitang dadalawin. Natawa ako. Kahit ako, mamimiss ko si Mama kung hindi ko siya kasama sa bahay. 23 years kaming magkasama ng kamilang dalawa. Parang hindi ko kayang malayo sa Mama ko. Pipili ako ng lalaking hindi ako ilalayo sa iyo, Ma. Sabi ko maya-maya. Dapat ay payag siyang kasama ka namin sa bahay. Paano kung mahal na mahal mo pero gusto niya ay nakabukod kayo? Tanong sa akin ni Mama. Pwede naman basta magkapit-bahay tayo. Sagot ko saka tumawa. Hay naku anak, titiisin ko naman na hindi kita kasama basta maayos na lalaki lang ang magiging asawa mo. Kasi kung hindi, babawiin kita sa kanya sa ayaw at sa gusto mo. Ngumiti ako at niyakap si Mama. Habang buhay na yata akong magiging mama's girl. Sa mga sumunod pang araw ay mas lalo ako naging close kay Sir Prince. Ayaw na nga niyang magpatawag ng Sir kapag wala kami sa loob ng bangko. Marami na rin na nakakapansin sa closeness namin. Hindi ko masabing gusto na rin niya ako dahil wala naman siyang sinasabi. Basta masaya lang kami kapag magkasama. Sabay kaming nagla-lunch halos araw-araw. Pag-uwian, madalas din kaming kumakain o nagkakape at nagkukwentuhan. Hindi ko masasabi na kilalang kilala ko na siya, pero marami na rin akong natuklasan tungkol sa pagkatao niya. Ikinuwento niya sa akin ang mga hobbies niya, panaka-naka ay tungkol sa pamilya niya. Maraming magkakapatid daw sila, 6 sila at siya ang bunso. Kung ikukumpara raw siya sa mga kapatid niya,
Siya ang hindi pa accomplished. Manager ka ng bangko, hindi ka pa rin accomplished? Gulat ko pang tanong nung ikwento niya sa akin niyon. Nasa Antipolo kami niyon. Nagsa-sightseeing sa night lights ng Metro Manila habang nagkakape. Bagong bukas daw ang cafe niyon at trending sa social media kaya niyaya niya akong magtungo roon. Nag-text na lang ako kay mama para sabihin gagabihin ako ng uwi. Pumayag naman siya. Kahit 23 na ako, nagpapaalam pa rin ako kay mama dahil ayaw na ayaw kong nag-aalala siya. Oo, grabe kasi ang achievement nila kaya walang sinabi ang pagiging manager ko sa bangko. Natatawang sabi ni Prince. Pero close naman kayo ng pamilya mo? Tanong ko sa kanya. Parang nag-isip muna siya bago sumagot. Nang sumagot pa nga ay parang hindi pa sigurado. We're okay as a family. Hindi kami sobrang close ng mga kapatid ko. Mahirap din kapag sobrang talino eh. Ang hirap na nilang intindihin. Natawa na naman si Prince. Wala kang ka-close kahit isa sa mga kapatid mo? Umiling ulit siya. Siguro dahil malakang age gap ko sa kanila kaya hindi ko sila close lahat. 10 years old na kasi ang Ate Flora ko nung ipinagbuntis ako ni Mommy. Akala nga nila si Ate Flora na ang bunso noon. My mom had me when she was 40. Hindi nila ako pinlano. Pareho pala tayo. Komento ko. Hindi rin ako pinlano. 22 lang si Mama nung ipinanganak niya ako. She was in her prime. Kakagraduate lang. Mas maganda sanang buhay niya kung hindi ako nabuo. Don't say that. Sabi ni Prince sa akin. I'm sure your mother is not regretting having you. Ngumiti ako at tumango. Sobrang mahal niya ako at ang swerte-swerte ko na siya ang nanay ko. Ngumiti lang din si Prince at saka sumimsim ng kape. Malakas at malamig ang hangin kung nasaan kami. Mukha na nga akong bruha dahil nakakalat na sa mukha ko ang mga buhok ko. Si Prince pa ang palaging nag-aayos sa buhok ko kapag natatakpan na ng mga iyon ang mukha ko. Wala ka bang pang-ipit sa buhok? Tanong niya sa akin. Baka pagod na ito sa kakahawi sa buhok ko. Wala nga eh. Hindi mo naman kasi sinabing ganito rito. Pabirong paninisi ko sa kanya. Sorry na nga, sabi ko nga kasalanan ko. Natatawang tugon naman niya sa akin. Dito ka sa tabi ko para hindi ka nakatalikod sa hangin. Sinunod ko siya. Ewan kung bakit kontento na ako sa tanawin. Lakas ng ihip ng hangin at katahimikan sa pagitan naming dalawa. Wala mang salitang namamagitan sa amin ay parang mga puso na namin ang nag-uusap. Hindi pa ako naging ganoong kakonektado sa ibang tao. Kay Prince lang. Hindi na rin ako nagulat ng isang araw ay tinanong niya ako kung pwede siyang manligaw. Hindi ako nagulat pero napakasaya ko. Para sa akin ay formality na lang ang ligawan na iyon. Alam ko naman sa sarili kong naipadama ko rin kay Prince na gusto ko siya. Hindi naman ako sasama sa lahat ng pangyayaya niya sa akin kung hindi ko siya gusto at sigurado akong alam niya iyon. Ganoon pa man, kailangan ko pa rin magpakadalagang Pilipina. Kumalat din agad sa trabaho namin na nililigawan ako ni Prince. Grabe, ang haba-haba ng hair ng friend ko. Tudyo sa akin ni Margie habang kumakain kami ng ice cream. Break time at may oras pa kami pagkatapos ng tanghalian, kaya nag-ice cream muna kami sa tapat ng bangko. Grabe talaga ang radar nyo. Natatawang sabi ko naman. Paano ba namang hindi? Kung magngitian kayo sa loob ng bangko, wagas. Ani Margie na inirapan pa siya. Mabuti na lang at may kokoy ako, kung hindi ay naglupasay na ako sa inggit. Lalo na akong natawa. Hindi pa naman kami ni Prince, Margie. Pero naniligaw na. May pa-flowers pa kahit day off niya. Day off ni Prince ng araw na iyon. At dahil hindi kami magkikita, ay pinadalhan niya ako ng bulaklak. Wala namang nakalagay na pangalan, pero alam na ng lahat na kay Prince galing iyon. Hindi ko nga rin alam kung paano nila nalaman. Siguro dahil hindi ako sumasagot nang magtanong sila kung kay Prince galing, ay nag-presume na silang oo ang sagot ko. Sana all talaga, Donna.
Magkakaroon ka na rin ng flowers at Valentine's na next week. Sabi ko na lang sa kaibigan ko para hindi na siya mainggit. Naku, ayokong umasa at baka masaktan lang ako. Ani Margie saka sumimangod. Bakit naman? May trabaho naman si Kokoy ah. Ay naku, hindi naman daw nakakain ng bulaklak kaya bakit niya ako bibilhan nun? Inis na sabi ni Margie na tinawanan ko naman. Napaka-sweet talaga niyang jowa mo ano? Biro ko sa kanya. Sinabi mo pa. Palitan ko na kaya yun. Kakainis na rin kasi minsan. Nagkatawanan na lamang kaming magkaibigan. Pagdating naman ng uwian ay sorpresang sinundo ako ni Prince. Kulang na lang ay magtilian ang mga kasamahan ko sa bangko nang makitang pumasok si Prince sa bangko at lumapit sa akin. Ano na naman to? Nangingiting tanong ko sa kanya. Wala, ihahatid kita pa uwi. Wala namang magagalit. Hindi ka man lang tumawag, binigla mo ko. Sita ko sa kanya. Surprise nga kasi. Sabi naman niya saka inabot ang bag ko. Halika na, merienda muna tayo. Sandamakmak na panunodyo ang natanggap ko dahil kay Prince. Kilig na kilig din ang mga kasamahan kong babae. Nakakahiya sa mga kasamahan natin. Sermon ko kay Prince habang nasa biyahe kami. Dadaan daw muna kami sa isang restaurant bago niya ako ihatid sa bahay. Anong nakakahiya? Wala naman tayong tinatapakang tao. Okay na rin iyon para alam nilang mahal kita. Hindi na siguro ako magkakaroon ng karibal. Mahal mo ako? Parang timang na tanong ko kay Prince kahit obvious naman ang sagot. Oo. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. Agad talaga? Hindi naman agad iyon na. Kinilala muna natin ang isa't isa bago ko na-conclude na mahal kita. Sobrang dali mo kayang mahalin, Donna. Doon lang ako nakarinig ng ganoong klase ng compliment kaya hindi ko alam kung paano tatanggapin. Kung madali pala akong mahalin, bakit walang nagmahal sa akin noon? Sa bagay, si Prince lang naman ang nagtiyagang kilalanin ako ng malalim. But hey, I'm not pressuring you to love me back, Donna. Kung wala ka pa ron, okay lang sa akin. Kaya nga ako nanligaw, di ba? Alam kong kailangan kong patunayan ang sarili ko sa'yo. Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Basta masaya ako sa mga naririnig ko. Pagkatapos naming kumain ay hinatid na rin ako ni Prince sa bahay. Niyaya ko siyang pumasok sa loob para makilala siya ni Mama, ngunit tumanggi siya. Sa susunod na lang, Donna. Sabi ni Prince. May family gathering pa rin kasi akong pupuntahan. Sige, ingat ka. Pagpasok ko sa bahay ay naghihintay si Mama. Nag-guilty pa ako dahil hinihintay pala niya ako para sabay kaming kumain. Sorry ma, kumain na po ako. Okay lang naman nak. Next time, replyan mo na lang ako para hindi kita hihintayin. Sorry talaga ma. Lobat kasi ang phone ko kaya hindi kita na-text man lang. Pero may pasalubong naman akong dessert. Sasamahan kita sa mesa. Tara na, kain ka na. Habang kumakain ay naikwento ko kay Mama ang mga nangyari ng araw na iyon. Mukhang in love ka na nga talaga sa manager mong yan ah. Sabi pa ni Mama. Mukhang hindi na masama ang loob niya na hindi kami sabay naghapunan. Sa tingin ko rin ma. Ipakilala mo na sa akin para makita ko naman kung maayos na lalaki talaga yan. Soon ma. Siguro kapag sinagot ko na siya. Hindi ko na rin naman patatagalin ang paniligaw niya dahil alam ko namang mahal ko rin siya. Ikaw talaga. Hayaan mo siyang manligaw at paghirapan ka anak. Baka kasi magsawa pa iyon ma. Mahal ko na rin naman talaga. Kaya naisip ko na doon din naman kami papunta. Why not sagutin ko na siya kaagad? Kung mahal ka, hindi yun agad susuko. Kahit isang buong taon ka pa niyang ligawan. Kung mahal ka talaga, hindi yun magsasawa. Alam ko naman po iyon ma. Sumang-ayon na lang ako kay Mama para hindi na humaba pa ang usapan. Pero syempre ay hindi ko rin naman siya sinunod. Dahil nang magkaroon ng surprise Valentine's date si Prince para sa akin, ay sinagot ko rin siya. Gusto ka nang makilala ni Mama. Sabi ko kay Prince makalipas ang ilang araw. Sige,
Ipakilala mo na ako ngayon. Ihahatid kita pag uwi. Talaga? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Excited kong tinawagan si Mama para sabihing ipapakilala ko na si Prince sa kanya. Nagkasundo kaming uuwi siya ng maaga galing sa trabaho. Pero hindi ko inaasahan ang naging reaksyon ni Mama nang makita si Prince. Parang hindi niya gusto ang boyfriend ko para sa akin, na hindi ko maintindihan dahil iyon pa lang naman ang una nilang pagkikita. Halos hindi kumibo si Mama sa buong durasyon na nasa bahay namin si Prince. At ang makaalis na si Prince ay kinausap ko si Mama. Mama, bakit naman parang ang cold mo kay Prince? Hindi mo pa naman siya kilala pero parang ayaw mo na sa kanya. Ayoko nga sa kanya, Donna. Kunot pa rin ang noong sabi ni Mama. Bakit naman po? Dahil unang kita ko pa lang sa kanya ay alam ko nang wala siyang gagawing maganda sa buhay mo. Layuan mo na ang lalaki na yon. Mama? Hindi ko maintindihan. Nagre-rebelde na ang puso't isip ko ng mga sandaling iyon. Huwag ka nang magpakita sa lalaki na yon. Mag-resign ka kung kinakailangan. Tapusin mo na kung anong meron kayo. Pwede kitang ipasok sa trabaho ko o kaya sa ibang bangko ka na lang mag-apply. Sabi pa ni Mama na lalong gumalit sa akin. Bakit nga Ma? Maayos kang pinakiharapan ni Prince. Hindi ko naiintindihan kung bakit ayaw mo sa kanya. Hindi kita susundin hanggat wala kang valid reason. Tumalikod na ako at pumanhik sa aking silid. Sa sobrang inis ko ay naiyak na ako. Noon lang ako nagmahal pagkatapos ay ganoon pa si Mama. Hindi ko alam kung natatakot lang ba siyang baka bigla akong mag-asawa o ano. Pero naisip ko na hindi nga kaya ay dahil lang doon. Pero nangako naman ako kay Mama na hindi ko siya iiwan. Nang dahil kay Prince ay hindi kami nagkikibuan ni Mama. Ayoko muna siyang kausapin. Sa totoo lang. Dahil kapag nagkausap kami, ay sasabihin niya lang sa aking hiwalayan ko si Prince at wala akong balak gawin iyon. Hindi pa rin kayo okay? Tanong sa akin ni Prince isang beses. Sinabi ko sa kanya na tutol si Mama sa relasyon namin sa dahilang hindi ko alam. Pasensya ka na ha, baka nagkakaganoon lang si Mama dahil akala niya ay iiwan ko siya kapag naisip nating magpakasal. Pero hindi ba't napakaaga pa naman para isipin niya yon? Ni wala pang isang buwan ang relasyon natin. Intindihin mo na lang siya. Ang sabi mo ay ngayon ka lang nagka-boyfriend. Baka hindi lang siya sanay na may iba kang mahal bukod sa kanya. Sabi naman ni Prince. Tumango ako at sumang-ayon. Baka ganoon nga. Ganoon pa man ay sinubukan ko pa ring ilapit si Prince kay Mama. Kahit tutol si Mama sa nobyo ko, ay dinala ko pa rin si Prince sa bahay. Kailangan lang namang kilalanin pa ni Mama si Prince para maintindihan niya kung bakit mahal ko ang boyfriend ko. Bibili lang ako ng soft drink sa tindahan. Paalam ko para magkaroon sila ng syansang magkausap. Nagtagal ako sa tindahan para bigyan ng oras ang dalawa. Ngunit nagitla ako sa mga narinig ko pagbalik ko ng bahay. Magaan kasi ako maglakad kaya baka hindi nila narinig na nakabalik na ako. Nahinto ako sa pinto dahil parang sasabog ang dibdib ko. Huwag mong idamay ang anak ko. Kung masama ang loob mo sa akin dahil iniwan kita, sa akin ka gumanti. Bakit mo kailangang idamay si Donna? Walang ginawang masama sa iyo ang anak ko. Galit na sabi ni Mama kay Prince. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Gusto kong isipin na guni-guni ko lang lahat ng iyon. Pero hindi. Kung hindi ko to ginawa, kakausapin mo ba ako? Wala kang ang balak na kausapin ako, hindi ba? Bigla mo na lang akong iniwan nang hindi sinasabi sa akin ang dahilan. Ganon na lang iyon? Basta ayaw mo na, bahala na lang ako mag-isip? Tugon naman ni Prince. Kahit ano pa ang dahilan ko, kahit may kasalanan ako sa'yo, mali pa rin na dinamay mo ang anak ko dito. Napakawalang hiya mo. Hindi ko na kaya ang mga narinig ko. Nabitawan ko ang bote ng soft drinks at gumawa iyon ng ingay. Donna! Gulat na tawag sa akin ni Mama. Nagmamadaling lumapit sa akin si Mama pero lumayo ako. Si Prince naman ay hindi makatingin sa akin.
Sobrang gulo ng isip ko kaya tumalikod ako at nagmamadaling lumabas. Dahil wala ako sa sarili, ay nahagip ako ng isang taxi na dumadaan. The next thing I knew, I was in the hospital. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Mama paggising ko. Walang sinabi ang mga galos ko. Sa sakit ng puso ko, Ma. Walang kaimo-emosyong sabi ko kay Mama. Sorry anak, sorry. Umiyak na nang umiyak si Mama. Sorry na nadamay ka sa galit sa akin ni Prince. Sorry kung hindi ko binanggit sa iyo kahit kailan na nagkaroon ako ng nobyo. Hindi ko kasi alam kung ano ang mararamdaman mo dahil mas bata siya sa akin. Nagpapasalamat din akong hindi ko siya pinakilala sa iyo dahil nagkahiwalay rin naman kami dahil ayaw sa akin ang pamilya niya. Pero hindi ko alam na gagawin niya to. Sa totoo lang, hindi ko masisi si Mama. Alam kong hindi niya gusto ang nangyari. Alam kong kahit kailan ay hindi niya ako gustong saktan. Ngayon ay alam ko na kung bakit ayaw niya kay Prince para sa akin. Parte lang pala ako ng plano nitong paghihiganti kay Mama. Sobrang sama ng loob ko. Pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na hindi ko pa talaga panahon para makatagpo ng lalaking para sa akin. Dahil sa nangyari ay lumipat kami ni Mama ng bahay. Pareho kaming nag-resign sa trabaho at naghanap ng bahay sa probinsya. Mas malayo, mas maganda. Ako ang nagdesisyon niyon. Nalaman ko na ang pamilya pala ni Prince ang may-ari ng bangkong pinagtatrabahuhan ko, kaya madali lang para sa kanya ang maging manager at paglaruan ako. Lumipat kami sa bandang Quezon Province. May kaibigan kasi roon si Mama. Nakahanap agad kami ni Mama ng trabaho. Ako sa bangko pa rin. Si Mama sa isang resort. Nagkaroon ng gap ang relasyon namin ni Mama. Kahit walang magsalita sa aming dalawa, ay ramdam ko iyon. Hindi ko alam kung kailan maghihilom ang sugat. Siguro kapag nakatanggap na kaming dalawa ng sincerong apology mula sa taong muntik nang sumira ng relasyon naming mag-ina. Hindi na kasi nagparamdam si Prince mula noong nalaman ko ang totoo. Ni isang sorry ay wala akong natanggap sa gagong lalaking iyon. Pero naniniwala naman ako sa karma. Bahala na si Lord sa kanya. Nasaktan ako ng husto sa ginawa ni Prince. At the same time ay nagpapasalamat din ako kay Mama dahil nakaiwas ako sa taong hindi ko deserve. Nasayang man ang pagmamahal ko at oras, nagmukha man akong tanga, at least ngayon ay ligtas na kami ni Mama sa taong kagaya ni Prince. Mali ang naging paraan niya. Dahil lang nakipaghiwalay si Mama sa kanya. Naisip ko rin, paano kung hindi ko agad natuklasan ang totoo? Paano kung sobrang lalim na ng pagmamahal ko kay Prince? Siguro ay mas triple ang sakit na nararamdaman ko. Mabuti na lang at nalaman ko ng maaga ang lahat. Ang iniisip ko na lang ngayon ay kung paano ako maghihilom. Hindi madali ang proseso, alam ko. Pero dahil gusto ko, alam kong makakarating ako ron. Ang importante, natutunan kong dapat kilatisin muna ang kahit na sinong gustong pumasok sa buhay ko bago ako magtiwala. At syempre, kahit ano pa ang mangyari, si Mama pa rin ang kakampi ko sa buhay. Nagkaroon man kami ng kaunting gap, pagsisikapan ko pa ring alisin ang gap na iyon sa pagitan namin. Dahil kung meron mang magmamahal sa akin ng totoo at walang hinihinging kapalit, si Mama iyon. At kahit minahal ko si Prince, si Mama pa rin ang pipiliin ko kahit na masaktan ako. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Alam kong hindi naging maganda ang naging dulot sa inyo ng aking binahaging kwento. Pero alam ko rin na magsisilbi itong aral at babala sa lahat, lalo na pagdating sa taong gusto nating papasukin sa buhay natin. Maraming salamat mga kaamihan, and more power to your team. Donna.